Good afternoon, everyone. This report is all about reduction of Rizal. Objectives: to know the meaning of retraction, to know the retraction letter of Rizal, to know the learn the truth about retraction of Rizal. What is retract? A retraction is a public statement made about an earlier statement that withdraws, cancels, refutes, or reverse the original statement or case and desist from publishing the original statement. So, sa madaling salita, kapag sinabi nating retraction ay pagbuo sa dating sinabi o sinulat. Parang ibig sabihin, kinansela mo na, kinontra, o hindi mo na sinusuportahan ang dating pahig at hindi mo rin ito ipopost o ilalathala ulit. Rizal's retraction letter was discovered by Father Manuel Garcia, CM, in 1935. Its content has become favorite subject of dispute among academians and Catholic. So, inasabi naman dito na na-discover ni Father Manuel Garcia, CM, or Congregation of the Mission noong 1935 ang retraction letter ni Rizal. So, simula noon, naging paboritong topic ito ng debate sa academians and Catholic. This letter dated December 29, 1896 ay sinabing pinirmahan mismo ng ating pambansang bayani na si Rizal. It is stated, I declare myself a Catholic and it is a religion in which I was born and educated. I wish to live and die. I retract with all of my heart whatever in my words, writings, publication, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. So, sabi daw po dito is inangkin daw po niya yung isang Katoliko at gusto niyang manatili sa pananampalatayang pinanganak at pinakilala sa kanya. Tapos, taos puso niya ding binabawi at pinagsisihan ang anumang sinabi o ginawa niya na pagiging anak ng simbahang Katoliko. The document of retraction of Rizal too is being hotly debated as to its authenticity. It was supposed to have been signed by Rizal moments before his death. There were many witnesses, most Jesuits. Father Manuel A. Garcia found the document on May 13, 1935 at the Catholic Church Hierarchy Archive in Manila, but the original document was never shown to the public, only reproduction of it. So, dito daw po is, sabi daw is pinagdududahan daw po yung mga document ng pagbawi ni Rizal na sinabing nilagdaan niya bago siya namatay. Tapos tatagpuan din daw po ni Manuel A. Garcia noong 1935 sa archive ng Simbahang Katoliko sa Manila. Pero hindi daw pinakita yung original, kundi yung kopya lang, copy. Father Pio P. is a Spanish Jesuit, reported that as early as 1907, the retraction of Rizal was copied verbatim and published in Spain, reprinted in Manila. Ayon po kay Padre Pio, isang Spanish Jesuit priest noong 1907 pa lang, na-publish na raw sa Spain ng buong retraction letter ni Rizal, word for word or verbatim. Ibig sabihin, kinopya raw ng eksakto ang laman ng retraction letter at inilahad sa Spain, tapos nireprint sa Manila. Later, another supposedly original document surfaced. It bears the date, December 29, 1890. The number 0 was evidently altered to make it look like letter C. Then still later, another supposedly original version came up. It has the date, December 29, 1906. The 0 became 6. May isa pang dokumento na lumitaw na sinasabing original daw mamang retraction letter ni Rizal. Pero ang nakasulat sa date ay December 29, 1899C. Imbes na 1896.
Yung number na 0 ma'am ay halatang binago para magmukhang letter C. Parang sinadya ma'am na i-edit para maging alter na magmukhang legit. Tapos may isa namang version na lumabas na sinasabing original din. Ibig sabihin, paulit-ulit na binago ma'am from the original na document. Kaya lalong nagduda ang mga tao kung alin bagat talaga ma'am ang totoo. Proofs and documents. History books tells most people that the first draft of the retraction was sent by Anchor Bishop Bernardino Nosalida to Rizal cell Fort Santiago the night before his execution in Bagumbayan. But Rizal was said to have rejected the draft because it's lengthy. Ayon sa mga history books ma'am, ang unang draft ng retraction letter ay pinadala raw ni Anchor Bishop Bernardo Nosaleda kay Rizal sa kanyang selda sa Fort Santiago gabi bago siya barilin sa Bagumbayan. Pero ayon naman ma'am sa kwento-kwento, tinanggihan daw ni Rizal yung draft na yun kasi masyadong mahaba. Hindi raw niya gusto yung wording o mahaba yung dokumento ma'am. In short ma'am, sinubukan ng simbahan na iparetract si Rizal bago siya mamatay pero ayaw niya sa unang version ng letter dahil mahaba at baka hindi tugma sa gusto niyang sabihin. Father Vicente Balaguer, a Jesuit missionary who befriended the hero during his exile in Dapitan. According to his testimony, Rizal accepted the shorter reaction document prepared by the Superior of Jesuit Society in the Philippines, Father Pope. Si Father Vicente Balaguer ay isang Jesuit missionary ay naging kaibigan ni Rizal noong naka-exile siya sa Dapitan. Ayon sa testimony ni Father Balaguer, tinanggap daw ni Rizal ang mas maikling version ng retraction letter. Hindi yun yung original draft ma'am, pero mahaba. Yung shorter version na ito ay ginawa ni Father P.U.P., ang superior ng Jesuit Society sa Pilipinas noong panahon na yon. Sa ma'am, kung apaiksiin, hindi raw gusto ni Rizal yung unang draft kasi mahaba. Kaya pinili niya yung pinaikling version na inihanda ng mga Jesuit. Pero hanggang ngayon, debate pa rin kung talagang pinirmahan niya ito. Parang ma'am, hindi sure kung napermahan baga ni Rizal nung time na yon or parang dinaya lang ma'am yung pagperma nung letter na yun ma'am kasi wala masyadong document. Hindi na ilahad ng maayos. Walang patunay ma'am na napermahan ni Rizal nung time na yun. As a student, we see the importance of Rizal's retraction today lies in how it challenges students to think critically about the truth, faith, and historical influence. It reminds us that history isn't just about memorizing dates. It's about understanding the motives behind actions and the power of institutions to shape public memory, whether it's a true retract or not. The issue encouraged open decision about personal conviction, religious pressure, and how we define heroism in today's world, where misinformation and revisionism exist. Rizal's retraction teaches us to ask deeper questions and value integrity over blind acceptance.